Napilitan na mag-cloud seeding sa Cagayan Valley dahil sa El Nino. Ekta-ektarang taniman na ang nasira dahil ilang buwan nang hindi po umuulan. Nasa frontline na balitang yan, Elaine Fulgencio. Sako-sakong asin ang ikinarga sa eroplanong ito sa Kawayan Airport sa Isabela. Gagamitin ng mga ito sa cloud seeding sa iba't ibang bahagi ng Cagayan Valley. Pagdating sa Himpapawid, isinaboy na ang kilo-kilong asin sa mga ulap. Tiniyak ng sundalong ito na walang masasayang. Ayon sa Department of Agriculture Region 2, ginawa ito para umulan sa mga tanimang napupuruhan ng El Nino. Karamihan ng areas na yan is mais po. Sa corn areas natin na nasa critical growth stage po siya, kahit paano meron tayong maibigay na rainfall para sa ganon ay makarecover man lang yung mga nasa critical growth stages na lalo na po sa mais po sa Region 2 at kami po ay corn capital of the Philippines. Sa datos ng DA Cagayan Valley, 93,000 sa higit 222,000 ektaryang maisan sa kanilang lugar ang nasira na ng matinding tagtuyot. Halos kalahati na yan ng kanilang buong produksyon. May 53,000 na ektarya pang nanganganib na ring masira. Sa tindi ng epekto ng tagtuyot, apektado ng hanap buhay ng mga magmamais. Ito awan to orang sir. Walang kita dahil walang ulan. Lugi walang kita. Sakto na lang kasi, konti ng maani. Batay sa pinakahuling tala ng Department of Agriculture, higit 357 million pesos na ang halaga ng mga nasirang palay, mais at iba pang high-value crops sa bansa dahil sa El Nino. Nanganganib pa yang madagdagan lalo't dumami pang mga lugar na apektado ng matinding tagtuyot. Ayon sa El Nino Task Force, umakyat na sa 51 ang mga probinsyang damang-dama na ang El Nino. Babala pa ng task force, posibleng umabot pa yan sa 80 o halos lahat na ng probinsya sa bansa. Sa pagtataya nila, higit 277,000 hectares ng mga taniman ang mapupuruhan. Sa kabila nito, sapat naman daw ang supply ng pagkain at bigas sa Pilipinas. Pero hindi natin dinidiscount yung fact na maaapektuhan po nito yung ani dahil po nagsisimula o pasimula pa lamang po ang dry harvest season. So meron po itong siguro konting kink doon sa ating expected harvest. Sa ngayon, tuloy daw ang pagbabantay nila sa mga taniman kasama ang DA. Nakaantabay rin sila sa mga magsasaka para matulungan sa mga pwedeng itanim sa gitna ng El Nino o pagbibigay ng alternatibong kabuhayan o cash aid. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.